feel so blessed po and happy na of all the students na sa Basilan po, especially sa aming province sa Basilan po, isa po ako sa napili po. Kalaking tulong po ng financial assistance na ito, lalo na po sa enrollment namin, sa pag-procure po ng aming uniform, sa pagbayad ng enrollment, FS, ng aming compre, lalo na po yung father and mother ko, which is senior citizens. So, pwede ko po silang mabilhan ng gamot nila. So, talagang yung ganitong program po is nakakatulong po sa mga underprivileged na students po, talaga gaya na. And I also wanted to extend my appreciation to our President Bongbong Marcos, for this privilege po na maging isa sa mga scholar po ng presidential scholarship. Labis po ako nagpapasalamat sa programa po ni BBM, lalong-lalo na po sa pagtugon niya sa pangangailangan po ng mga farmers. Hindi lang po sa aming lugar, kung hindi sa buong Mindanao po, talagang nakaka-avail po kami ng lahat ng mga program niya. At napakalaking bagay po ito na makatulong po sa amin, lalong-lalo na yung sa mga livelihood project na binigay niya po sa amin. Hindi lang po livelihood, may mga financial din po na pinaparating sa amin, mga farm equipments, napakadaming bagay po ang naitulong ni BBM sa amin. So lubos po kami nagpapasalamat sa kanyang tulong at tinupad niya po yung kanyang mga pangako na talagang susuportahan niya po ang farmers, lalo na po dito sa Mindanao po. Ma'am, malaking tulong po talaga sa amin ito, lalo na sa pamamasada namin araw-araw sa patuloy na pagtaas ng presyo ng fuel or gasolina namin. Kaya malaki po talaga may tulong niya sa amin, ma'am, sa pang-araw-araw po. Sa ating mahal na Pangulo ng Pilipinas, maraming salamat po sa pamimigay niyo sa amin ng fuel subsidy. Minsan po nakakatanggap rin po kami ng cash assistance mula sa government ng Bangsamoro. Papasalamat din kami sa aming Chief Minister si Rauf Makakua. Lalo-lalo na sa ating Presidente. Sa BLT-PARB, sa pamamagitan ng BLT-PARB po, dumating po sa amin yung mga fuel subsidy. Well, una, malaking bagay po ito. Kami ho sa Lalawigan, nakatanggap na kami una nung rice program, no, na 64 million. At sinimulan na rin namin pamamahagi at malaking bagay ito, lalong-lalo na sa mga naghihikahos nating mga kababayan. At pangalawa, ngayon naman ho, yung bawat barangay makikinabang program at kasama rin natin ho yung Pangulo ng Liga ng mga barangay. At alam naman natin matagal na itong inaantay ng ating mga kabarangay dahil malaking mga estudyante rin, bilang ng estudyante ang makikinabang dito. And in fact, yung ilan sumama, ganun ka-excite ang ilan at sumama talaga sila rito. At pang iba naman ho doon ay gagamitin nila sa bahagi ng kanilang transparency program para sa kanilang pamamahala sa loob ng kanilang mga barangay. Ito ay malaking bagay ito at malaki ang impact nito, hindi lamang sa aming lalawigan, kung hindi sa buong Bangsamoro. Isipin nyo na lang ho, first time ho ito sa history na nagkakaroon yung programa, lalong-lalo na yung Local Government Support Fund, na hindi lamang ho na kami sa lalawigan ang nakikinabang, mga syudad, kung hindi pati yung mga barangay natin sa liblib na lugar ay makikinabang dito. Kaya dahil dito, malaki ang ating pasasalamat sa ating Pangulo at tingin ko ho itong programa na to dapat ito ang nasa tamang direksyon dahil ito yung direktang pakikinabangan ng ating mga kababayan. Well, una hinihikayat natin sila na tiyakin na mapapakinabangan ng ating mga kababayan at syempre alagaan nila ito paano maging sustainable sa kanilang kabuhayan at pamamahala sa kanilang mga barangay. So tingin ko yun din ang mensahe ng ating Pangulo kanina sa programa, na tuloy-tuloy yung programa. Pero syempre dapat talagaan natin at tiyakin paano maging sustainable, na magiging kapakipakinabang sa ating mga kababayan. As we gather here today, we reaffirm the enduring partnership between the national government and the Bangsamoro government. It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the national government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines.
guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino. Our commitment also extends to preserving the religious and cultural traditions of our Muslim brothers and sisters. Through the Iftar program, we ensure that socio-cultural and socio-economic initiatives reach communities in ways that are respectful of their faith and of their traditions. Moving forward, this administration remains steadfast in pursuing reforms that enhance the quality of life of every Filipino, that strengthens the foundations of our economy, and to ensure that no community is left behind.